Magandang hapon po. Salamat po sa pagkakataon na meron tayo para mag-pray at magbigay pansin sa salita ng Diyos at magbalik loob sa Panginoon at iangat natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin at pakikinig sa salita ng Diyos. So, konting time lang ang hiningi ko sa inyo, hindi naman marami. Hindi tayo magtatagal. Pero, salamat sa Panginoon, iningatan niya tayo sa bagyo, amen? At marami pang mga lugar na naapektuhan ng lubos-lubos yun, sa Bicol yata, tsaka sa Cebu, no? Napaka-pangit ng mga baha doon, and so on and so forth. So, sa Baguio City, may mga ilang daang mga families ang lumikas dahil sa sila ang tinamaan talaga ng bagyo. Pero sa awa ng Diyos, tayo ay nasa maayos na lugar. Amen? Okay, so magsimula tayo sa pananalangin. Pagkatapos, babasa ako ng mga verses sa Bible at magbigay ng konting preaching or teaching sa salita ng Diyos. At pagkatapos, mag-pray ulit tayo. Meron din akong dala-dala mga babasahin. Pagkatapos, bibigay ko po sa inyo pakibasa, tapos pakibasa na lang sa iba. Amen? Okay, thank you po. Salamat. Good to see you again, Sherry. Okay? Alright, let's, sabi ng Bible dito sa Genesis chapter 4, bibigyan nating pansin itong pamilya ng isang anak ni Cain. So, naalala ba ninyo si Cain at saka si Abel? Si Cain ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. At magmula noon ay sinumpa siya ng Diyos at pinayagan ng Diyos na siya ay umalis sa harapan ng Panginoon at siya mismo ay, sabi ng Bible, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. So, lungsod na kung saan siya tumira ay Nod. N-O-D. Yan ang pangalan ng lungsod niya, Nod. At nagpatuloy ang Bible dito, pag-aaralan natin ang mga naging anak ni Cain. At kung ano ang buhay ng naranasan ni Cain at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga apo habang sila ay nabubuhay na hiwalay sa Panginoon. Ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 4 verse 17, sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya ay naglihi at pinanganak si Enoch. Siya ay nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. So nagpatuloy na nabuhay si Cain na wala sa harapan ng Diyos. Lumaya siya sa harapan ng Diyos at never na siyang nanumbalik sa Panginoon. Ano kaya ang message, ang magandang balita, meron ng salita ng Diyos para sa atin ngayon? Ito yon. Huwag tayong mabuhay na hiwalay sa Diyos. Amen? Huwag tayong mabuhay na hiwalay sa Diyos. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin, Lord, upang kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos at magbigay pansin sa inyong mga salita. Ito po ay mga salita ng buhay, salita na magbibigay sa amin ng gabay at liwanag sa aming araw na ito, Lord. Basbasan po ninyong inyong salita. At nawa, Panginoon, matutunan po namin ang kahalagahan nito at matutunan po namin na hindi wala pong saysayang buhay kung hindi kasama ang Diyos. Kaya, Panginoon, ibasbasan niyo po ang inyong mga salita sa aming puso. Bigyan niyo po kami ng ginhawa at pagpapala sa inyong salita. Punuin niyo ako ng Banal na Espiritu Santo. At Lord, yung mga iba na nakikinig, tunay na sila ay magsisit manumbalik sa Panginoon. At lahat po tayo ay hindi makakalimot na magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa inyo dahil kayo po ay napakabuti at napakataas, Lord, at kami po ay sumasamba sa inyo. I-bless po ninyo kami alang-alang kay Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So, ang sabi ng Bible, siya ay nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. So yes, umalis sa harapan ng Diyos si Cain at pumili siya na mabuhay sa isang lungsod na hiwalay sa Diyos. Maraming mga tao ngayon ay katulad ni Cain, sila ay nabubuhay, sila ay nagpapatuloy
sila ay parang hindi nagkukonsensya o nag-iisip na mayroong Diyos, meron siyang manlilikha, at ang mundo na kanyang kung saan siya kumikilos ay isang mundo na nilikha ng isang Diyos na nagmamahal sa kanya. Subalit, okay kay Cain na siya ay mabuhay na hiwalay sa Diyos. Meron siyang, siyempre, pagkukulang dahil pinatay niya ang kanyang anak, kaya kanyang kapatid. At ang kanyang anak ay si Enoch, at si Enoch din ay nagkaroon din ng asawa at nagkaroon din siya ng anak. At yung anak ni Enoch na si Lamech, siya rin ay pumatay. So katulad din ng kanyang lolo. At bagamat ang buhay ni Cain ay may halong kapigatian at kahirapan, meron din siyang mga success sa buhay niya. So biro mo nakapagtayo siya ng isang dakilang lungsod at ipinangalan pa yung lungsod na yon sa kanyang anak na si Enoch. Now sabi ng Bible sa verse 18, naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mahajuel, at naging anak ni Mahajuel si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamech. At ngayon, bibigyan pansin ni Moses, kasi siya ang nagsulat ng Genesis chapter 4, bibigyan pansin ni Moses ang buhay ni Lamech. So kahit na anumang kamag-anak ni Enoch o ni Cain, ni Irad, ni Mahujael o ni Metusael, ni isa sa kanila wala tayong mababasa na sila ay nanumbalik sa Panginoon o nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Nagpatuloy sila na mabuhay na hiwalay sa Diyos. Ngayon si Lamech ang paksa ng verse 19. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa. Ang pangalan ng isa ay Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. So si Lamech ang unang tao sa mundo na pinali niya yung layunin ng Diyos na ang isang lalaki ay dapat ikasal sa isang babae lamang. Dalawa ang kanyang naging asawa. Dalawa ang sakit niya sa ulo. Bahala siya. Pero itong si Lamech, nakikita natin kung paano ang tao na hiwalay sa Diyos ay palala ng palala. Walang umaasenso sa buhay na hiwalay sa Diyos. Amen? Walang asenso sa buhay. Kung ang tao ay walang pagsisisi, walang pananampalataya, at nabubuhay na hiwalay sa Diyos, hindi mapapaganda ang kanyang buhay. Mapapasama siya. So, dalawa naging asawa niya. Ang layunin ng Diyos, sa Genesis chapter 2, nung si Adan ay, nung pinapangalanan niya yung mga hayop, ay ipinatulog siya ng Diyos. At naalala niyo kung anong ginawa ng Diyos, kinuha yung kanyang tadyang, yung isang buto sa kanyang tadyang, at ginawa niya itong isang babae na magiging asawa para kay Adan. So ang layunin ng Diyos ay isang asawa habang buhay. Sila'y maging tapat sa isa't isa, sila'y magkaroon ng mga anak at magkaroon ng pamilya, at sila ay sama-samang maglilingkod sa Panginoon. Subalit hindi ito ang naging buhay ni Lamech. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa, at ang pangalan ng isa ay Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. Naging anak ni Ada si Jabal. Siya ang ama ng naninirahan sa mga tolda at mga hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal. Siya naman ay ama ng lahat ng tumutugtog ng mga alpa at plauta. At ipinanganak ni Zila si Tubal Cain, ang panday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal Cain ay si Naama. So pansinin niyo ang pamilya ni Lamech, naging masagana sila, nagkaroon sila, pinagpala sila ng Diyos, ng mga anak. Si Jabal, marunong sa paggawa ng mga tolda at pag-aalaga ng mga hayop. Yun naman si Jubal, yung kanyang kapatid, mahusay sa pagtutugtog o sa awit o sa mga pagtugtog ng alpa at flauta, mga instrumental. So sa pang-aliw ng mga tao,
At yun naman si Zila, yung ikalawang asawa ni Lamech, ay nanganak ng lalaki at babae, si Tubal-Cain. Pinangalan pa yung kanyang anak, Tubal-Cain, para maalala nila yung kanilang ninuno na si Cain. Siya naman ay panday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. So sa pag-construction, sa paggawa ng iba't ibang mga materyales o bagay, tanyag si Tubal-Cain doon. No problem. So pansinin natin sa mga anak ni Lamech, 4 sila. Sa mga apo ni Lamech, 4 sila, 3 lalaki, 1 babae. At iba-iba ang kanilang mga kahusayan sa buhay. Sila rin ay umaasenso, pero ang kulang sa kanilang 4 ay ang pangalan ng Diyos. Nasaan ang Diyos sa kanilang buhay? Hindi mo mababasa sa buhay ni Lamech, sa buhay ng kanyang mga asawa, sa buhay ng kanilang mga anak. Wala kang mababasa sa Bible na sila ay lumaki na may takot sa Diyos. May nagturuban sa kanila na kung paano manalangin, kung paano mag-alay ng tupa na may dugo at pananampalataya upang sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. At ito'y naglalarawan sa Panginoong Jesucristo. Walang impluensya ang salita ng Diyos sa kanila. Walang nagdala sa kanila sa Panginoon. Nabuhay sila na hindi kasama ang Diyos. Yes, may konting pagpapala, pero ultimong sa dulong wakas ng buhay, anuman ang meron ng tao, kung wala siyang relasyon sa Diyos, walang saysay ang kaunlaran ng tao. Ang lungsod na ito ay isang lungsod na parang impyerno, sapagkat ang mga tao dito ay walang takot sa Diyos. So, sabi ng Bible dito, at sinabi, verse 23, at sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Zila, pakinggan niyo ang aking tinig. So, ito'y parang tula na binigay ni Lamech sa kanyang mga asawa patungkol sa pagpatay niya sa isang binata. At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Zila, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig sa aking mga salita. Pumatay ako ng isang tao dahil sa pagsugat sa akin, at isang binata dahil sa ako'y sinaktan. Kung 70 ulit ipaghihiganti si Cain, tunay na si Lamech ay 77 ulit na ipaghihiganti kung may pumatay kay Lamech. So, nangangahulugan na walang takot si Lamech sa Panginoong Diyos. Wala siyang takot sa Panginoon. Si Lamech ay pumatay ng isang binata, malamang baka sa self-defense na nakapatay siya ng binata. Pero, sa Bible, kapag pumatay ka ng tao at sinadya mo ito, ang singil sa iyo ay kamatayan. Kaya si Cain, sabi niya dito, kung 7 ulit ipaghihiganti si Cain, sapagkat nabigatan si Cain sa hatol ng Diyos at nagmakaawa si Cain kung sinong papatay sa kanya. So nagkaroon ng awa ang Diyos sa kanya. At sinabi ng Diyos, kung sinong pumatay sa kanya ay paghihiganti ko si Cain. So ganun din si Lamech, lumakas ang loob ni Lamech sa kanyang pagpatay ng tao. At sa isip niya, kung mapapatawad naman ng Diyos si Cain, siguradong mapapatawad naman ako ng Diyos ng mas higit pa kaysa kay Cain. 77 ulit, sabi ni Lamech. At ang totoo nito ay lumakas ang loob ni Lamech sa kasalanan dahil, tandaan natin ito, ang kasalanan ay nagdudulot ng mas marami pang mga kasalanan. Ang kasalanan ay namumunga ng marami pang katiwalian at kasamaan. Ang kasalanan, ang dulong wakas nito ay kamatayan. Hiwalay tayo sa Panginoong Diyos tuwing tayo nagkakasala. Pero ang magandang balita ay matatagpuan sa Matthew chapter 18. Kasi dito sa Matthew chapter 18, ginamit ng Panginoong Jesucristo yung mga salita na sinabi ni Lamech.
patungkol sa paulit-ulit na kapatawaran na maaasahan ng tao sa Diyos. Sa chapter 18, verse 22 ng Matthew, sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa inyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumput-pito. At ang tanong doon ay, Panginoon, makakailang ulit na nagkasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin? Hanggat makapito ba? Sabi ni Peter kay Jesus. At ang sabi ni Jesus, pag ang kapatid mo ay nagkasala sa iyo, ang kapatawaran na bibigay mo sa kanya ay higit pa sa 7. Bagkus ito ay 77. Yun ang mga wika ni Lamech sa Genesis. At ginamit ng Panginoong Jesucristo yon patungkol sa pagkarelasyon natin sa isa't isa sa kapatiran. So, ibig sabihin, gaano man kasama ang tao, gaano man nagkasala ang tao, sa mata ng Diyos, may kapatawaran kung ang tao ay tunay na magsisisi at tunay na sumampalataya sa Panginoon. Amen? At yan ang grasya ng Diyos. Ito ang magandang balita. Ang magandang balita ay si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao, na matay, inilibing, muling nabuhay. At sa kanyang kamatayan, kinuha niya ang ating mga kasalanan. Lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating pagkakamali, lahat ng itim na kasalanan ng buhay natin ay ipinatong ng Diyos Ama sa kanyang anak sa krus nung siya ay namatay para sa atin. At ang sino man sa kanya ay tumawag at humingi ng saklolo at tunay na umasa sa Panginoon bilang tagapagligtas, ay ibinubuhos ng Diyos Ama ang kabanalan ng kanyang anak sa taong iyon. Amen? Yon ang tinatawag na grasya. Hindi hustisya, kundi grasya. At yan ang pananalangin ko sa inyo, na matuklasan ninyo ang tunay na kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So sa Bible, sabi dito, ipinanganak ni Zila si Tubal-Cain, ang panday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal, at ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay sina Ama. At nakakalungkot na hindi natin makikita dito na sila ay nanumbalik sa Diyos o nagsisi o tumawag sa pangalan ng Panginoon. Nakakalungkot. Nabuhay sila, naging successful sila sa buhay, pero wala sila, hindi nila kasama ang Diyos. May isa pang Bible verse ang nasasabi dito sa aklat ng Ecclesiastes na sinulat ni King Solomon patungkol sa buhay sa ilalim ng araw na hindi kapiling ang Diyos. Sabi niya dito, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? At yun ang tanong, anong pakinabang ang meron ng tao kung maging successful man siya sa lahat, pero hindi niya kapiling ang Diyos? Ang basbas ng pera ay hindi katumbas yan sa basbas sa tulong ng Diyos. Amen? Ang tulong ng tao, kayamanan, pagpapawis, pagpapagal, at trabaho, ang success ng buhay, limitado lamang. Pero ang pagpapala at kapangyarihan at sagot sa pananalangin at gabay, pag-asa, kapayapaan na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos, mas higit pa yon kesa sa kayamanan ng buong daigdig. Diba sabi ng Bible, what shall it profit a man if he should gain the whole world and lose his own soul? Anong pakinabang meron ng tao na makuha niya ang buong daigdig pero mawala naman sa kanya ang kanyang kaluluwa? O si Jesus Christ ay pastol ng ating kaluluwa. Siya ang tunay na nagmamahal sa kaluluwa ng lahat ng mga tao na makasalanang tao na karapat dapat sa atin ang impyerno.
Pero siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay bilang ating kapalit, siya ay nilibing at muling nabuhay, at siya ngayon ay babalik, maghahari siya balang araw. At nawa, sana tayo ay magsisi at sumampalataya sa Kanya upang sa Kanyang pagbabalik ay hindi niya tayo maisama sa paghatol niya sa daigdig na ito. Ayan ang magandang balita. Salamat sa pakikinig ninyo. Mag-pray muna tayo tapos tapusin natin itong time natin. Dakilang Diyos, salamat Lord sa magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Salamat Lord na binigyan niyo kami ng larawan ng buhay ng mga ilang tao na nabuhay, nagkaroon ng success, naging maayos ang kanilang mga lungsod at tahanan at pamilya, pero hindi sila nabuhay sa harapan at kapiling ng Diyos. At dahil doon, wala rin saysay at walang kabuluhan ang kanilang buhay. Kaya dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang kami po ay mag-isip at makarinig ng magandang balita at pasalamatan kayo na kayo ang manilikha at kayo ang nagbigay sa amin ng buhay. Lord, ibalik niyo po kami sa wastong paraan, Lord, at bigyan niyo po kami ng kapayapaan at tulong galing sa inyo, Lord. Alam po namin ang tulong ng tao ay limitado at ang tulong ninyo ay walang limit, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Lord, aplusin po ninyo yung mga nangangailangan ng hilom. Ganon din, Lord, panustos sa aming mga pangangailangan. Lord, sa bagyo, iningatan niyo po kami, ingatan niyo po ang aming mga mahal sa buhay at ang aming mga anak, dakilang Diyos, at ang aming mga pamilya at mahal sa buhay, Lord. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa dito magkaroon ng sagot sa kanilang pananalangin na alang-alang kay Jesucristo, Lord. At hindi po kami makakalimot na magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, sa liwanag ng iyong salita. Kaya ito po ay maging gabay sa aming buhay, Lord, sa oras na ito, Lord. Salamat, Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Thank you po sa inyong pakikinig.